nagsimula ng magsukat o magpit ng robes ang mga senador sa sinasabing impeachment case ni Sara Duterte. Mukhang nag-iba ang ihip ng hangin at nagbago ng isipan itong si Chis Escudero na baka magulat na lang tayo bukas makalawa ay magkumbina ang mga senador at simula na ang impeachment cases ni Sara Duterte. Talagang nakakalungkot lang, no, lalo na sa pamilya Duterte. Katatapos lang hulihin ang ICC, si Vico, at ngayon ay nasa Netherlands. Ito naman ang mga balita ngayon nga. Mukhang na pressure din si Chis Escudero. Kahit nasa gitna ng halalan ay umpisa na ang impeachment case ni Sara Duterte sa salang korupsyon sa kanyang OBP budget, lalong-lalo na sa DepEd, ang kanyang confidential funds na hindi niya mapaliwanag kung saan niya hinala ito, at ang usapin ng extrajudicial killings sa kanyang pagiging mayor sa Davao at ang sinasabi ilang pang maanumalyang transaksyon na nangyari sa kanyang panunungkulan bilang mayor ng Davao City. Grabe itong politika talaga sa ating mahal na inang bayan. Talagang weather lang. Maisipan ba natin na itong si Digong Duterte dadali sa Netherlands? Samantalang napakatapang ito, nagmumuralag at lagi sasabihin at lagi niya sinasabi, papatayin ko kayo, pero sa isang iglap lamang ay nahuli ito at dinalang kayo sa Netherlands. At namang mga senador mukhang talagang sinasabi ng ilang political analyst sa pagkahuli ni Digong Duterte ay bumaba raw sa survey itong mga tumatakbong administrasyong senador at lumakas nga daw ang survey ng balwate ni Digong Duterte sa kanyang siyam na senatoriables na kanyang itinakampanya. Kaya nga maugong ang balita na talagang umpisa na ang impeachment case laban kay Sara Duterte. Ito raw ay magiging panabla nila laban sa di umano'y pagtaas ng rating ng mga senatoriables ng PBB laban. Kaya lang nakakalungkot lang ito. Baka naman ang simpatsya naman ng mga Pilipino ay mailipat nga sa admission ito, lalo na pagmumulong na ang impeachment cases ni Sara Duterte na sinasabing magiging kauna-una ang vice presidente ng kasaysayan ng Pilipinas na matatanggal sa pwesto bilang ikalawang pangulo ng ating mahal na inang bayan at hindi na siya maaari tumakbo pa sa anumang panunungkulan sa gobyerno, lalong-lalo ng kanyang inaasam sa 2028 para maging standard bearer nila para sa pagiging presidente ng ating mahal na inang bayan. Kaya ang aking pong channel ay patuloy pong magmimirong, magmamarka sa araw-araw na buhay at kaganapan dito sa ating mahal na inang bayan.